Again, good day. This video is the continuation or the part 2 sa ginawa po nating video tungkol po sa pag-fill out ng PDS. Okay, ito po yung part 2. So, wag na po nating patagalin pa. Let's go. So ayan, ulitin ko lang po yung mga inabutan po diyan ng mga Keto 12. Kung saan po kayo nagtapos ng senior high na school ay yun po yung ilalagay ninyo diyan. Okay, sa may secondary. Then sa basic education po, ilagay po natin diyan senior high school. Kung tayo ay inabutan ng senior high school. Pero kung ikaw ay hindi naabutan ng senior high school po yung ilagay natin dyan. At kung saan tayo nagtapos na high school. Okay? Okay, ulitin ko po, kung kayo po ay inabutan ng senior high school, kung saan po kayo nagtapos ng senior high, ay yun lang po ang ilalagay ninyo doon. Okay? Then sa period of attendance naman po, ay isasama po ninyo ang inyong high school. So, dapat 6 years po yun dun. Okay? Then, don't forget na blue ink signature po yung ating gagamitin dito sa my signature. Then, sa date, yung format niya po is month, day, and year. Okay? Then, proceed po tayo dito sa civil service eligibility. Dito po natin nilalagay kung ano pong eligibility yung ating ilalagay. For example, ikaw po ay licensed teacher, licensed criminologist, etc. So, yung gamit po natin dyan is RE 1080. So, ibig sabihin, tayo po ay PRC board passer. Okay? Then, kung dalawa po ang inyong eligibility na hawak, dalawa po yung ating ilagay dyan. Pwede po. Then, tapos po sa may mga 3 araw na examination gaya ng criminologist at saka sa nursing, andyan po yung format, paki-follow na lang po at pakitignan na lang po. Tapos po, kung R18 yung ating gamit, dapat hindi po expired yung ating mga license sa PRC. Okay? Then, dito po sa work experience, ilagay po natin dito kung ano po yung ating mga naging trabaho. Okay? Yan po yung format, pakisundan na lang po ninyo. For example, sa akin noon ay ako po ay dating security guard. So, nilagay ko po dyan, okay, yung position title, security guard. Then ano yung kanyang department, agency, office. Lagay po natin dyan, okay, magkano yung sahod, monthly. Kung magkano po yung monthly income, salary, ilagay po natin dyan. Tapos kung ano po yung kanyang salary grade. Okay, for example, ito ba ay salary grade 8, 9, 10, 11, 12, lagay po natin dyan. Tapos kung anong status, permanent ba o hindi. Okay, at kung sa government ba or hindi. Okay, put Y para sa yes. Then yung mga may work experience po gaya ng teacher, okay, pwede po ninyong ipa-credit ang inyong years of service. For example, gaya po ng aking classmate, dati po siyang teacher for almost 4 years. So, kanya po yung ipinakredit nung siya po ay natanggap na sa Bureau of Fire Protection. So, sa lahat po ng mga mayroong work experience sa government ay pwede po ninyong ipakredit yung inyong years of service. Kung kayo po ay matanggap na o makapasok na sa inyong ina-applyan na bureau. Okay. And of course, put in po kung wala po tayong ilalagay na work experience. Then, sa part po na ito, kung meron po kayo, lagay po ninyo dyan. Input lang po ninyo. Kung wala, put in a. Okay? Isang in na lang po yung ilalagay natin. Dito po sa part 7, kung meron po tayong mga trainings and programs attended, ay ilagay po natin dito. For example, sa akin po noon ay yung training ko po sa driving in situ, TISDA, ay akin pong inilagay. Yung training ko po sa first aid and CPR, ay akin pong inilagay. Yung training ko po ng advanced ROTC, dyan akin pong inilagay. Yung training ko po sa CDR-RMO, ay akin din pong inilagay. Yan po yung format, ay sundan lang po ninyo.
Basta po yung mauna po dyan palagi yung pinaka-latest po na training na inyo pong na-attenderan. Okay? Lagyan ninyo kung ilang hours, kung technical, tapos kung anong sponsored na nag-conduct. Okay? For example, sa inyong driving in situ. Okay? Lagyan nyo dyan TISDA, yung sponsored. Or sa inyong training sa about CPR at first aid. Ang sponsored dyan ay yung Philippine Red Cross. Okay, lagay po ninyo dyan. O ano po yung kanyang name ng sponsored. Basta dyan po yung format. Kuha na lang po ninyo, observe and follow. Basta yun nga, yung mauna po lagi dyan, yung pinaka-latest. Then, pababa na yan. Okay? Then, let's proceed sa others information dito po sa special skills and hobbies. Ilagay po natin dyan kung ano yung ating mga special skills and hobbies. Yun lang. Then, sa mga non-academic distinction, recognition, kung meron, lagay po natin dyan. Membership in association, organization, ilagay po natin dyan. Dito po sa part na ito, check lang po natin kung ito po ay yes or no sa atin. If yes po, lagay natin dyan yung mga hiningi na supporting doc gaya po ng ID number. Then, double check po natin, make sure natin na lahat po dyan ay ating nasagutan kung yes or no. Okay? At dito po sa part na ito, kung meron po tayong admin offense or criminal charge, ilagay po natin yung details dito kung ito ba ay suspended or dismissed. Okay? Kaya mas maganda na yung ating mga sagot dito ay lahat ay no. Then dito po sa reference, yung ilagay po natin dito ng mga tao yung hindi po related sa atin by consanguinity or affinity. Okay? Then dito po hiningi yung telephone number, pero yung ilagay po natin dito ay cellphone number. Huwag po natin lagyan ng ini dyan. Okay, lagyan po natin dyan yung cellphone number ng ating reference. Then sa part po na ito, huwag nating kalimutang lalagyan ng ating government issued ID. Like for example, yung ating PRC ID. So, lagay po natin dyan, pati yung ating signature, date accomplished, stamp mark. And of course, pa-subscribe natin or pa-notarize natin yan sa mga authorized na mag-subscribe ng PDS or mag-notarize. Then, dito po sa part na ito, yung ating ID picture na passport size, dapat meron po tayong pangalan, then may perma po, then applicant look po dapat tayo, naka white t-shirt, then paper yung ating haircut. Okay, then paggawa din po tayo ng 2x2 na walang pangalan at may pangalan, then 1x1 at passport size. Okay, magpagawa din kayo ng may perma na ID at walang perma na ID, may signature na ID at walang signature na ID, may pangalan at walang pangalan. Okay, 1x1, 2x2, passport size, para kung ano po yung hingin sa inyo ay mayroon po kayo kagad na maibibigay or maipoproduce. Okay? Yung PDS po, yung isa sa paulit-ulit po na ginagawa, especially kung mayroon itong kahit kunting pagkakamali, bawal yung erasure. Okay? Kung mayroon tayong mali na na-input, ulit po lahat. Kaya mag-ingat po tayong mabuti sa pag-i-input or paglalagay ng details sa PDS. At of course, magbaon po tayo palagi ng extrang PDS na kung saan ay yung first page ay atin nang napilapan, then the rest, kung hindi po tayo sigurado, nagdadalawang isip tayo, ay leave it blank lang muna. And then kung nakapasa tayo din, kung ano yung mga correction, konti na lang yung ating pipil upan. Then magbaon po kayo palagi ng extrang PDS kasi malaki po yung posibilidad na tayo ay uulit. Okay? Again, good luck po sa inyong lahat ng mga applicants, and I hope ito po ang video ito ay nakatulong sa inyo kahit paano, especially po sa lahat ng first time applicant, at para po sa mga future applicant ay sana makakuha po kayo ng kahit kunting idea sa aking ginawang video ito. Again, God bless. Again, ulitin ko, this is based only on my own experience. Maaari po na yung mga detalye dyan
na aking ibinigay ay mababago or kung mayroon pong bagong instruction. Again, based po ito sa aking latest PDS, yung aking ibinahagi at shinare po sa inyo this year 2025. Again, good luck and sana po ay makamit ninyo ang inyong mga pangarap. Laban lang.